Nagulantang ang mga kagawaran ng ugnayang panlabas sa iba't ibang bansa sa mundo dahil sa pahayag mula sa isang bansa sa gitnang silangan. Aming ititigil ang lahat ng pag-export ng krudo sa buong mundo mula ngayon. Teka lang, ang Pilipinas lang ang exempted. Makikipagpalitan kami ng 6 milyong bariles ng krudo sa mga sandata ng Pilipinas. Sa mundo ng diplomasya, matagal nang tinatanggap na hindi na kayang bilhin ng pera ang langis. Kaya naman, ang Pilipinas lang ang pinayagang makipagkalakalan ng krudo. Sa sitwasyon na ang buong mundo ay nag-aaway para sa bawat patak ng langis dahil sa digmaan sa gitnang silangan, hindi ka panipaniwala na ang isang partikular na bansa ay nakakuha ng ganoong kalaking dami ng krudo. Ang mga karatig bansa ay hindi lamang naiinggit, kundi nagpakita pa ng pagkabigla. Ngunit may isa pang kakatwang punto. Ang Pilipinas ay isang tagapagtanggol na bansa na mahalaga sa gitnang silangan. Bakit kaya tinawag ang Pilipinas bilang tagapagtanggol na bansa? At bakit ang Pilipinas lang ang tanging nakakuha ng supply ng krudo? Aking ibubunyag ang nakatagong sikreto ng Pilipinas ngayon. Bago natin simulan ang kwento, mangyaring mag-subscribe at i-like ang aming channel upang suportahan ang paggawa ng nilalaman. Para sa mga sumusuporta sa Pilipinas, mangyaring mag-iwan ng komento na Laban, Pilipinas. Ang Pilipinas ay nakakuha ng 6 milyong bariles ng krudo mula sa UAE. Ang isang linya ng pulang ticker tape na mabilis na dumadaloy sa ilalim ng screen ay tuluyang nagpabago sa hangin sa silid-aralan. Nang makita ko ang balitang iyon bandang 4:17 ng madaling araw sa isang underground classroom sa Washington, D.C., isang ideya lang ang agad na pumasok sa isip ko. Imposible yan. Habang ang mga opisyal na nasa ranggo ng kalihim ay nagmamadaling dumating para sa emergency meeting at umupo sa conference table, nagsimula na akong magkalkula sa aking isip. Ito ay isang sitwasyon na dapat nang tawaging digmaang enerhiya. Ang tensyon sa Strait of Hormuz ay tumitindi na sa loob ng ilang buwan at ang presyo ng krudo ay patuloy na tumataas araw-araw. Ang mga tanker na dumadaan sa gitnang silangan ay umaabot na sa hindi kayang bayarang antas ng insurance premium. Sa ganitong sitwasyon, ang paggalaw ng 6 milyong bariles ng krudo ay hindi lamang simpleng balita tungkol sa enerhiya. Ito ay balita rin ng digmaan. Sa ilalim ng screen, sunod-sunod na dumaloy ang mga karagdagang ticker tape, katakutan sa logistics ng gitnang silangan, pag-aalala sa paghihigpit sa pagdaan sa Strait of Hormuz, pagsisimula ng pag-inspeksyon sa strategic petroleum reserves ng iba't ibang bansa. Habang nagtitipid ang buong mundo sa bawat patak ng langis, nakakuha ang Pilipinas ng 6 milyong bariles. Natural, karamihan sa mga nakaupo sa conference room ay hindi nagpakita ng malaking reaksyon. Isang opisyal na namamahala sa enerhiya ang maingat na nagsalita. Hindi kaya ito ay isang karaniwang pangmatagalang kontrata? Agad ko siyang pinutol. Hindi ito issue ng presyo ngayon. Ang dami mismo ng supply ay politika. Agad na tumahimik ang conference room. May narinig akong tunog ng tasa ng kape na inilapag sa mesa at pagkatapos noon ay wala nang nagtangkang sumalungat. Ikinakalat ko ang mapa sa board at ipinaliwanag habang itinuturo gamit ang aking daliri. Ang Fujairah Reserve Base ay matatagpuan sa labas ng Strait of Hormuz at isa ito sa iilang ruta kung saan posible pa rin ang pag-export kahit na sarado ang kipot. May mga record din na nagpapakita na ang 2 milyong bariles na nakuha ng Pilipinas ay inililipat na sa mga domestic reserve facility. Hindi ito isang biglaang transaksyon. Ito ay isang emergency exchange na maingat na dinisenyo ng isang tao ng maaga. Kung naging posible iyon, nangangahulugan ito na ang UAE ang unang kumilos. Ibig sabihin, sila ang unang nakipag-ugnayan sa Pilipinas. Pagkatapos kong sabihin ang mga salitang iyon, naisip ko sa aking puso, bakit ang Pilipinas at hindi ang Amerika? Hindi umalis ang tanong na iyon sa aking isip. Sa araw na iyon, bilang isang taong nakitungo sa seguridad ng enerhiya sa gitnang silangan sa posisyong ito sa loob ng 27 taon, isang bagay lang ang aking tiniyak. Ang prioridad na supply sa isang partikular na bansa lamang sa ganitong kalaking antas ng tensyon sa panustos ng langis sa panahon ng digmaan ay hindi issue ng pera. Dapat na may ibang kapalit na kondisyon sa likod nito. Pagkatapos ng pulong, agad akong nagtungo sa restricted access room para sa mga classified documents. Layunin kong i-cross-check ang lahat.
mula sa ruta ng paglilipat ng krudo, mga record ng pagpapadala mula sa Fujairah Reserve Base, hanggang sa katayuan ng pagtanggap sa mga reserve facility ng Pilipinas. Ngunit habang binubuklat ko ang mga dokumento, napansin ko ang isang kakatuwang bagay. Pagkatapos ng pahina 12, ang sumunod ay pahina 12. Lumaktaw ang mga numero ng pahina at isang buong appendix ang nawawala. Tinanong ko ang liaison ng CIA na nakatayo sa tabi ko. May mga nawawalang pahina sa gitna. Na-classify ba ang mga ito? Ang liaison ay bahagyang umiwas ng tingin at sumagot. Direktiba mula sa mas mataas na antas. Nagtining ang aking mukha. Kaninong direktiba? Isang maikling katahimikan ang namayani at walang sinabi ang liaison. Sa loob ng 27 taon ng pagtatrabaho sa mundong ito, alam kong lubos ang ibig sabihin ng katahimikan na iyon. May isang taong sadyang nagtanggal ng partikular na impormasyon mula sa dokumentong ito. Marahil ay nakasulat doon ang dahilan kung bakit nakakuha ang Pilipinas ng krudo. Ibig sabihin din nito na ayaw ng isang tao sa loob ng establishmento ng Amerika na malaman ang dahilan na iyon. Sa araw na iyon, sa unang pagkakataon, naramdaman ko na hindi lamang ito balita sa enerhiya, kundi isang isyu na may mas malalim na pinagmulan. Sa huling oras ng gabing iyon, isang maikling memo ang dumating sa pamamagitan ng ibang security channel. Isang pangungusap lang ito, kahilingan mula sa UAE. Unahin ang pagpapalit ng Philippine-style interceptor aircraft. 2 beses kong binasa ang pangungusap na iyon. Philippine Interceptor. Ang aking isip ay kumulog. Hindi kaya ito ang sistema ng pagharang sa himpapawid ng Maharlika? SPHM, version 3. Sa sandaling iyon, nagbago ang hangin sa silid. Ang tagapayo mula sa Department of Defense na nasa tabi ko ay nagsalita sa isang mababang at maingat na boses. Mas mabuting huwag banggitin ang pangalang iyan dito. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, naalala ko kung bakit ang eksena sa Defense Forum sa Washington noong 2019. Nang matapos ang presentasyon ng kinatawan ng isang kumpanya ng depensa ng Pilipinas, ako ay, sa esensya, bahagyang ng asar sa anyo ng isang tanong. Napakagaling na teknolohiya, ngunit wala akong nakikitang estratehiya upang makipagkumpetensya sa Patriot o THAAD, hindi ba? Tahimik ngunit matatag na sumagot ang mananaliksik ng Pilipinas. Hindi nangyayari ang digmaan sa laboratorio. Ngumiti ako at sinabi, tama. Kaya mayroong mga sandata ng Amerika. Hindi ko inakalang ang alaala na iyon ay muling mabubuhay sa ganitong paraan ngayong gabi. Bumalik ako sa aking upuan at binuksan ang aking personal security terminal. Sinimulan ko ang cross-check ng configuration diagram ng Air Defense Network, ang logistics movement records ng Fujairah Reserve Base, ang tinantyang delivery locations ng sistema ng pagharang sa himpapawid ng Maharlika, SPHM, version 3, at ang daloy ng stock ng mga Philippine-made missiles. Nang bumukas ang pinto ng conference room at pumasok ang aking boss, abala na ako sa mga dokumento. Patrick, pagsamahin mo ito bilang pag-diversify ng supply ng enerhiya. Isang magandang balita lang ito. Hindi ako umalis sa screen at sumagot, hindi. Iba ito. Bahagyang umiling ang aking boss at sinabi, hindi laging estratehiya ang katotohanan. Wala akong sinagot sa mga salitang iyon. Ngunit sa aking puso, matibay na ang aking desisyon. Sa madaling araw na iyon, sa unang pagkakataon, napagtanto ko, ang bansang Pilipinas ay maaaring mas mapanganib kaysa sa inaakala ko. Ang mapanganib dito ay hindi sa ibig sabihin ng kaaway. Ito ay mapanganib sa kahulugan na ang isang bansa ay maaaring tahimik na gibain ang katayuan quo na binuo ng mga kasalukuyang superpower sa loob ng ilang dekada nang hindi ito nalalaman ng sinuman. Ang 6 milyong bariles ng krudo ay isa lamang numero. Ang tunay na issue ay ang katotohanan mismo na nagawa nilang makuha ito. Ilang araw na ang lumipas mula nang simulan ko ang aking investigasyon. Ang opisyal na channel ng briefing ay sarado na at may tahimik na presyon mula sa mas mataas na antas na huwag nang palakihin pa ang bagay na ito. Kaya, nagpasya akong kumilos ng mag-isa sa pamamagitan ng hindi opisyal na military channels. Sa paggamit ng lahat ng posibleng ruta, nakakuha ako ng isang bahagi ng mga log ng air combat ng UAE. Ang pamagat ng dokumento ay maikli, UAE Air Combat Report. Sa simula, binuklat ko ang mga pahina upang kumpirmahin ang operating performance ng mga sandatang gawa sa Amerika. Gusto kong makita ang mga numero kung paano gumana ang aming Patriot system sa labanang ito.
Ngunit ang bumungad sa akin ay isang bagay na ganap na naiiba sa aking inaasahan. Noong gabing iyon, kabuuang 534 missiles ang inilunsad patungo sa Air Defense Network ng UAE. Nang makita ko ang numerong iyon, saglit akong natigilan. 534 missiles, hindi ito basta-basta babala na atake o lokal na provokasyon. Ito ay isang barrage attack na idinisenyo upang tuluyang paralisahin ang isang buong lungsod. 494 missiles ang matagumpay na naharang. Ang pangkalahatang interception rate ay humigit kumulang 92%. Kahanga-hanga na ang bilang na iyon, ngunit ang nagpahinto sa akin ay ang sumunod na talata. Sistema ng pagharang sa himpapawid ng Maharlika, SPHM, Bersyon 3, Combat Success Rate, 96%. Ibinaba ko ang dokumento. Pagkatapos ay kinuha ko ulit. Tama ba ang numerong ito? Ang tagapayo mula sa Department of Defense na nasa tabi ko ay tumango. Ito ay tunay na combat log. Hindi ito data mula sa firing range. Muli kong tiningnan ang screen. Humigit kumulang 60 sistema ng pagharang sa himpapawid ng Maharlika, SPHM, Bersyon 3 ang inilunsad. Sa mga iyon, 96% ang matagumpay na nakaharang. Hindi lang ito nangangahulugang isang dekalidad na sandata. Ito ay isang sandata na aktual na nagtanggol sa lungsod sa bingit ng pagkawasak nito. Dahan-dahan akong huminga at nag-isip. Ang ganitong kalaking barrage attack sa gitnang silangan ay nangangahulugang kumikilos ang kalaban batay sa kalkulasyon na kaya nitong ganap na daigin ang Air Defense Network at makalusot sa anumang paraan. Ang katotohanan na isang Philippine-made weapon ang nakapigil sa ganoong pag-atake na may 96% success rate ay nagsimulang magpabago sa aking paniniwala na pinanghawakan ko sa loob ng 27 taon. Tiningnan ko rin ang mga komunikasyon log. Ito ang bahaging pinaka hindi ko kinagusto. Karaniwan, kung ang isang bansa sa gitnang silangan ay kailangang agarang palakasin ang air defense system nito, ang komunikasyon ay dumarating sa Amerika. Mga kahilingan tulad ng karagdagang supply ng Patriot, emergency stock ng missiles at pagpapadala ng operating personnel ang dumarating sa Washington. Ngunit sa pagkakataong ito, iba. Ang UAE ay hindi unang nakipag-ugnayan sa Washington. Ito ay sa Manila. Bakit hindi sila unang lumapit sa atin? Maingat na sumagot ang tagapayo. Ang waiting period para sa karagdagang supply ng Patriot missiles ay kasalukuyang 5 taon. 5 taon. Mula ng digmaan sa Ukraine, puspos na ang production line. Imposible ang mabilis na supply sa anumang kaalyadong bansa ng Amerika. Saglit akong nawalan ng imik. Walang duda na ang air defense system ng Amerika ang pinakamalakas sa mundo. Ang kapabilidad ng teknolohiya at karanasan sa pagpapatakbo ay nangunguna sa klase. Ngunit ngayon, sa sitwasyon na nasa panganib ang isang kabiserang lungsod, ang 5 taon ay halos wala ring tulong. Kailangan ng UAE ang kailangan nito ngayon. At ang Pilipinas ay kayang magbigay nito. Nagpatuloy pa ang mas nakakagulat na mga record nang matanggap ng Pilipinas ang emergency request mula sa UAE. Agad itong nagsimulang isaalang-alang ang pagbibigay ng supply na lampas sa kinontrata. Mayroon pang mga record na isinasaalang-alang nila ang paglilipat ng mga stock na nakatalaga sa hukbong himpapawid ng Pilipinas, HHP. Kahit ang mga nakatalaga sa HHP, tumango ang tagapayo. Sa puntong iyon, tumigil ang aking pag-iisip. Ang pagpapadala ng mga missile na dapat ay nasa air defense network ng sariling bansa sa ibang bansa ay hindi isang maliit na desisyon. Ibig sabihin nito, ipinagkakaloob nila ang kanilang sariling mga ari-arian na dapat ay nagpoprotekta sa kanilang teritoryo sa isang kaalyadong bansa bilang prioridad. Sa diplomatikong pananaw, ito ay ang pinakamataas na antas ng pagpapakita ng tiwala at sa estratehikong pananaw, ito ay isang malaking peligro. Ibig sabihin, ang Pilipinas ay kumilos na parang isang kaalyado sa esensya. Tahimik lang na tumango ang tagapayo. Ang mga salitang iyon ay nanatili lang sa loob ng opisina ng matagal. Binanuklat ko ang mga log ng logistic. Ang petsa kung kailan inihanda ang mga missile para sa pagpapadala. Ang petsa kung kailan dumating sa Air Force Base. At pagkatapos ng ilang araw, 6 milyong bariles ng krudo ang umalis mula sa Fujairah Strategic Base ng UAE patungong Pilipinas. Ikinakalat ko ang mapa at tiningnan ang 2 agos ng sabay. Ang mga araw na patungo mula Manila patungong Abu Dhabi at ang mga araw na patungo mula Fujairah patungong Manila Port.
Ang dalawang agos na ito ay naitala bilang hiwalay na pangyayari na walang kaugnayan sa isa't isa. Ngunit kung may isang bagay akong natutunan sa loob ng 27 taon, walang tinatawag na magkasabay na kaganapan na tila nagkataon lang sa mundong ito. Lalo na sa sitwasyon ng krisis sa enerhiya sa panahon ng digmaan. Dahan-dahan kong isinulat ang dalawang salita sa aking notepad, strategic exchange. Hindi sila nagbayad ng pera, ipinagpalit nila ang mga sandata na napatunayan sa digmaan at ang tiwala na nalikha nito. Nakita ko na ang daan-daang transaksyon sa krudo bilang isang energy analyst, negosasyon sa presyo, pagsasaayos ng dami, pag-optimize ng ruta ng transportasyon, at pamamahala sa panganib sa mga lugar ng digmaan. Ngunit ang ideya ng pagpapalit ng krudo sa mga sandata ay wala sa anumang framework ng aking pagsusuri. Sa totoo lang, naroon, ngunit itinakwil ko iyon bilang isang lumang kuwento mula sa Cold War at hindi ko sineseryoso. Sa pagkumpirma sa katotohanan na ginawa ito ng Pilipinas ngayon, sa gitna ng gitnang silangan sa ika-21 siglo, nagsimula akong basahin ang bansang ito mula sa ibang pananaw sa unang pagkakataon. Kinakalkula pa rin namin ang mga sandata sa pamamagitan ng kanilang presyo. Ngunit ang Pilipinas ay nagsasagawa na ng ibang paraan ng pagkalkula. Noong gabing iyon, binuklat ko ang mga dokumento sa buong magdamag, sinusubaybayan kung saan nagsimula at kung saan magtatapos ang istruktura ng palitan na ito. At isa lang ang naging conclusion. Ang 1 milyong bariles ng krudo ay ang resulta. Bago nito, may mga sandata na nagtanggol sa kalangitan sa aktwal na labanan at may desisyon na ipadala ang mga sandatang iyon at may pagkaipon ng tiwala na naging posible ang desisyong iyon. Hindi ko pa lubusang naiintindihan ang koneksyon na iyon. Ngunit isang bagay ang malinaw, nagsisimula pa lang ang kuwentong ito. Hindi pa nag-iisang linggo mula nang simulan ko ang investigasyon. Habang sinusuri ko ang mga log ng komunikasyon ng militar sa gitnang silangan, natuklasan ko ang isang pattern na hindi ko inaasahan. Ilang araw matapos ang labanan sa UAE, nagsimulang lumitaw ng mabilis ang parehong salita sa mga channel ng militar sa buong gitnang silangan. Sistema ng pagharang sa himpapawid ng Maharlika, SPHM, version 3. Sa simula, ito ay sa panloob na komunikasyon ng UAE military. Pagkatapos, lumitaw ang parehong salita mula sa Air Defense Command ng Saudi Arabia, pareho din sa channel ng Ministry of Defense ng Iraq, at nakasulat din ang parehong nilalaman sa panloob na report ng Strategic Room ng Qatar Military. Lahat ay nagtatanong ng parehong tanong. Posible bang makuha ang sistema ng pagharang sa himpapawid ng Maharlika, SPHM, version 3? Habang binubuklat ko ang mga log ng komunikasyon isa-isa sa harap ng screen, dahan-dahan kong naramdaman ang panlalamig ng balat. Kahit ako, na nakakita sa gitnang silangan sa loob ng 27 taon, ay ngayon lang nakakita ng ganoong eksena. Hindi ko pa naranasan ang isang kaso kung saan ang isang sistema ng sandata ng isang bansa pagkatapos mismo ng isang aktwal na labanan ay mabilis, malawakan at sabay-sabay na naging target ng mga kahilingan. May tinatawag na word of mouth sa merkado ng sandata. Isang word of mouth na mas malakas kaysa sa data ng firing range. Ito ay ang kwento ng mga sundalong nakabalik na buhay mula sa digmaan. Ang tunog ng pagsabog ng interception na sumabog sa kalangitan ng UAE noong gabing iyon ay hindi lang nanatili bilang mga numero sa radar screen. Nakaukit na ito sa alaala ng mga opisyal na direktang nakasaksi nito at sa tainga ng mga commander ng mga karatig bansa na nakarinig nito sa pamamagitan ng radyo. Iba ang bigat ng pangalan ng sandata na nakaligtas sa larangan ng digmaan. Isang bigat na hindi kayang tularan ng anumang katalogo, anumang presentasyon, o anumang diplomatikong propaganda. Ang pangalang iyon ay sabay-sabay na umalingaw-ngaw sa mga channel ng militar sa buong gitnang silangan. Hindi lang ito tanong tungkol sa sandata. Ito ay isang sindak. Alam na ng mga military official sa gitnang silangan. Ang impormasyon na naghahanda ang Iran para sa susunod na pag-atake ay dumadaloy sa iba't ibang channel at ang kalkulasyon na hindi titigil ang pag-atake na iyon sa UAE ay nagpapabigat sa mga Air Defense Command ng bawat bansa. Kapag nagsimula ang digmaan, walang makakapagbigay garantiya kung saan ito titigil. Ang takot na ang mga missiles na pumuno sa kalangitan ng UAE ngayon ay maaaring patungo sa kabisera ng kanilang sariling bansa bukas ay ang lumikha ng mga komunikasyon log na ito. Ang mga commander na nakaupo sa Air Defense Command
ay unang magtatanong ng ganitong tanong bago ang mga numero o taktika. Kaya ba nating protektahan ang ating kalangitan? At ang pinakatapat na sagot sa tanong na iyon ay ang Sistema ng Pagharang sa Himpapawid ng Maharlika, SPHM, bersyon 3 ng Pilipinas. At ang katotohanan na iyon ay ngayon ang nagpapagalaw sa buong gitnang silangan. Kinuha ko ang data ng kontrata ng defense equipment. Una kong kinumpirma ang mga bansa na mayroon ng kontrata para sa Sistema ng Pagharang sa Himpapawid ng Maharlika, SPHM, version 3, ang UAE, Saudi Arabia at Iraq. Ang tatlong bansang ito ay sabay-sabay na nagsumite ng parehong kahilingan sa Pilipinas. Gusto nilang maaga at mas maraming dami kaysa sa kasalukuyang kontrata. Ito ay isang kahilingan para sa agarang karagdagang stock ng interception missiles. Sa panahon ng kapayapaan, ang mga kahilingang ito ay isa-isang itatalakay sa negotiating table at dadaan sa ilang buwan ng pagsusuri. Pagsasaayos ng delivery date, muling negosasyon ng presyo, kumpirmasyon ng mga kondisyon ng paglilipat ng teknolohiya at mga pamamaraan ng kooperasyon ng gobyerno. Ang lahat ng komplikadong proseso na iyon ay ngayon ay nilaktawan at ang konklusyon lamang ang mabilis na dumating. Pakibigay ng mabilis. Kailangan namin ito ngayon. Ang katotohanan na ang tatlong bansa ay sabay-sabay sa parehong oras na may parehong nilalaman at may parehong pagmamadali na nakipag-ugnayan sa Pilipinas ay nagpakulo sa aking dugo. Kahit ako, na nagsuri sa daloy ng defense equipment sa gitnang silangan sa loob ng 17 sa taon, ay hindi pa nakakita ng ganitong pattern. Nang sabihin ng tagapayo mula sa Department of Defense na ang impormasyon tungkol sa susunod na pag-atake ng Iran ay dumarating ng sabay-sabay mula sa maraming channel, lubos ko nang naiintindihan ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Ang mga kahilingang ito ay hindi bunga ng pagpapatupad ng budget o estratehikong pagpaplano. Ito ay ang mga bansa na nasa bingit ng pagkawasak na kumikilos sa pamamagitan ng kanilang survival instinct. Ngunit mayroon pang mas nakakagulat na record, Qatar. Ang Qatar ay isang bansa na wala pang kontrata para sa Sistema ng Pagharang sa Himpapawid ng Maharlika, SPHM, version 3. Gayunpaman, hiniling ng Ministry of Defense ng Qatar sa mga autoridad ng depensa ng Pilipinas na makipagnegosasyon para sa isang bagong kontrata at sa parehong oras, inilagay nila ang kondisyon na gusto nila ng maagang paghahatid sa sandaling matapos ang kontrata. Ang paghingi ng maagang paghahatid ng walang kontrata ay isang eksena na ngayon ko lang nakita sa loob ng 27 taon na ginugol ko sa merkado ng sandata. Ang mga kontrata sa sandata ay karaniwang nangangailangan ng ilang taon ng negosasyon, paglipat ng teknolohiya at mga pag-uusap sa pagitan ng mga gobyerno. Para sa anumang bansa, ang desisyon na ganap na palitan ang air defense network ng sariling bansa ay nagpapabago sa istruktura ng pambansang seguridad at natural lang ang pagiging maingat. Ang ganitong paglaktaw sa lahat ng proseso at paghingi ng konklusyon ng maaga ay nangyayari lamang kapag nangunguna ang takot kaysa sa lohika. Ang kahilingan ng Qatar ay isang pag-amin mismo. Natatakot kami ngayon at kailangan namin ang inyong sandata. May kasabihan na ang sandata na nagligtas ng lungsod sa aktwal na labanan ay hindi na kailangan ng advertising. Nasasaksihan ko ngayon ang sandaling iyon na gumana ng literal sa halip na bilang isang kasabihan. Ngunit sa sentro ng lahat ng mga kahilingang ito ay isang problema sa istruktura, ang taunang kapasidad ng produksyon ng Sistema ng Pagharang sa Himpapawid ng Maharlika, SPHM, bersyon 3 ng Pilipinas, ay hindi masyadong malaki. Mabilis akong nagkalkula sa aking isip habang tinitingnan ang mga numero ng kapasidad ng produksyon. Ang mga emergency request na dumating ng sabay-sabay, ang mga bansa na nagtatanong tungkol sa mga bagong kontrata at ang dami na kayang ibigay ng Pilipinas sa praktikal na paraan. Kapag pinagsama ang tatlong ito, simple lang ang sagot. Hindi makasunod ang supply sa demand. Nang ilarawan ng tagapayo na ang mga bansa sa gitnang silangan ay nag-uunahan, ako ay naramdaman na masyado niyang minamaliit ang katotohanan. Ang salitang racing ay may kaluwagan, ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay walang kaluwagan. Hindi ito isang karera kundi isang pila para sa kaligtasan. Sa sitwasyon na hindi alam kung kailan darating ang susunod na pag-atake ng Iran at napatunayan na hindi sapat ang kanilang air defense, ang mga bansa ay nag-uunahan upang makuha ang napatunayang sistema ng sandata, naghahabol ang bawat isa.
At ang presyo na kailangan nilang bayaran upang maging nangunguna sa pila ay hindi lamang pera. Ang susi ay kung ano ang maaari nilang ibigay, kung mayroon ba sila ng kailangan ng Pilipinas. Lalo pa akong nagtanong. Gusto kong kumpirmahin kung anong mga pagpipilian ang ginagawa ng Pilipinas sa sitwasyong ito. Ayon sa mga record, muling isinasaalang-alang ng gobyerno ng Pilipinas ang panukala na ilipat ang ilang stock na nakatalaga sa Hukbong Himpapawid ng Pilipinas, HHP. Ang parehong paraan na ipinadala sa UAE. Habang binabasa ko ang bahaging iyon, saglit akong nawalan ng imik. Ang pagdedesisyon na ipadala ang mga missile na dapat ay nagpoprotekta sa sariling air defense network sa gitnang silangan kahit na may kapalit na pagpapahina sa sariling air defense ay hindi basta-basta na pagkalkula ng pag-export ng defense equipment. Ibig sabihin nito, ang relasyon na ito ay higit pa sa simpleng transaksyon para sa Pilipinas. Lubos kong naiintindihan kung anong mensahe ang ipinaabot ng isang desisyong iyon sa mga bansa sa gitnang silangan. Maraming bansa ang nagbebenta ng mga sandata. Ngunit bihira ang isang bansa na handang ilagay sa alanganin ang sariling seguridad upang tumugon sa krisis ng iba. Ang tiwala na iyon ay bumalik bilang 6 milyong bariles ng krudo. Ikinakalat ko ang mapa. Ang mga direksyon ng mga log ng komunikasyon na nakakalat sa buong gitnang silangan ay lahat ay tumuturo sa isang punto, Pilipinas. Ang daloy na iyon sa mapa ay hindi lang basta mapa ng pag-export ng sandata. Ito ay ang direksyon kung saan hinahanap ng gitnang silangan ang isang bansang mapagkakatiwalaan at sa dulo ng direksyong iyon ay nakatayo ang Pilipinas. Ang tiwala na nalikha ng digmaan ay hindi kayang bilhin ng pera. Ito ay nalikha lamang sa alaala ng isang bansa na nasa tabi mo sa sandali ng pangangailangan. Iniwan ng Pilipinas ang alaala na iyon sa gitnang silangan. Sa araw na iyon, sa unang pagkakataon, napagtanto ko, hindi lang basta sandata ang hinahanap ng gitnang silangan ngayon. Ito ay ang paraan para mabuhay na nilikha ng Pilipinas. Sa panahong sunod-sunod ang mga emergency request mula sa mga bansa sa gitnang silangan, nakatanggap ako ng isa pang report. Middle East Defense Equipment Exhibition On-Site Report. Ang exhibition na iyon ay orihinal na isang malaking event na inihanda ng Tsina upang mapatatag ang kanilang posisyon sa merkado ng defense equipment sa gitnang silangan. May 190 kumpanya lang nakalahok at ipinapakita ang mga aktwal na fighter jets at malalaking unmanned aerial vehicles. Hindi kailanman itinago ng Tsina ang kanilang intensyon na gawing isang decisive moment ang exhibition na ito para sa merkado ng gitnang silangan. Hindi lang ito basta event kung saan nagtatayo ng booth ang mga kumpanya, kundi isang lugar kung saan idinedeklara ng Tsina na kaya nilang maging bagong sentro ng defense system ng gitnang silangan. Sa dami at sukat, napakalaki nito. Ngunit sa report tungkol sa atmosphere sa lugar, mayroong isang pangungusap na ganap na naiiba sa inaasahan. Karamihan sa mga bisita ay gumagalaw patungo sa booth ng Pilipinas. 2 beses kong binasa ang pangungusap na iyon. Sa isang exhibition na inorganisa ng Tsina na may 190 kumpanya, ang mga bisita ay pumunta sa booth ng Pilipinas. Sa isang exhibition ng sandata, ang daloy ng mga bisita ay mas totoo kaysa sa mga malalaking numero. Ang mga tao ay lumilipat patungo sa mga sandata na pinagkakatiwalaan ng kanilang bansa, hindi lamang sa mga sandata na maganda ang specs. Gaano man kaakit-akit ang ilaw sa exhibition floor at gaano man kaganda ang hitsura ng sandata, hindi ito matatalo ng isang record na nagtanggol sa lungsod noong gabing iyon. Ang daloy na iyon lamang ang pinakatapat na nagpapakita ng puso ng merkado ng defense equipment sa gitnang silangan ngayon. Sa on-site video report, mayroon pang isa pang eksena. Ang Hukbong Himpapawid ng Pilipinas, HHP Aerobatic Team, ang mga Agila ng Kalayaan, ay nagpakita ng air show. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng Middle East Defense Exhibition na isang Air Force ang nagpakita ng air show. Sa video, makikita ang malalaking pattern na iginuhit sa kalangitan gamit ang masalimuot na trajectory ng kurba at ang sigawan ng mga tao sa ibaba. Ang mga linya na iginuhit ng mga piloto ng Pilipinas sa kalangitan na tinitingnan ng libu-libong manonood ay hindi lamang simpleng acrobatic flight. Habang tinitingnan ko ang eksena na iyon, nag-iisa akong nag-isip, hindi lang ito isang air show. Ito ay isang bansa na napatunayan na ang kakayahan nito sa digmaan, na nagpapakita sa mundo kung anong klase ng bansa ito.
Ito ay ang eksena kung saan ang isang bansa na binuo ang modernong panahon sa pamamagitan ng teknolohiya ay ngayon ay inuukit ang teknolohiyang iyon sa kalangitan. At ang mga commander ng militar sa gitnang silangan na nakatayo sa ilalim ng kalangitan na iyon ay alam na lubos ang katotohanan na ang bansa na gumawa ng mga missile na nagtanggol sa kanilang lungsod ilang araw na ang nakalipas ay lumilipad sa kalangitan na iyon. Ngunit noong gabing iyon, isang ganap na kakaibang report ang inilagay sa aking desk. Ito ay tungkol sa mga Chinese-made air radars na nakatalaga sa gitnang silangan. Ang report ay nagsasabi na kumakalat ang impormasyon mula sa maraming channel na ang ilang Chinese-made detection devices ay hindi gumana ng maayos sa panahon ng pag-atake ng missile ng Iran. Hindi ito direktang kumpirmadong katotohanan, kundi mga chismis at circumstantial evidence. Ngunit sa merkado ng sandata, mas mabilis na sinisira ng kumakalat na chismis ang tiwala kaysa sa kumpirmadong kabiguan. Kapag nagsimulang kumalat sa mga channel ng militar ang kwento na ang sandata ng isang tao ay hindi gumana ng maayos sa isang kritikal na sandali, walang paraan upang mapigilan ito. Gaano man karaming counter-evidence ang ilabas pagkatapos, at gaano man ipahayag ang resulta ng teknikal na inspeksyon, ang pagdududa na minsan nang nabuo ay mahirap mawala. Isinara ko ang report at inayos ang ibig sabihin nito. Ang pinakamahalaga sa merkado ng sandata ay hindi ang specs. Ito ay ang pagiging maaasahan sa aktwal na labanan. Gaano man kagaling ang teknolohiya ng isang sandata, kung kumalat ang chismis na hindi ito kapaki-pakinabang sa aktwal na larangan ng digmaan, dahan-dahan itong mawawala sa merkado. Sa kabaliktaran, ang isang sandata na ipinagmamalaki ang 96% interception rate sa aktwal na labanan at nagtanggol sa isang lungsod ay bumubuo ng mas malakas na tiwala kaysa sa anumang advertising o spec announcement. Ipinakita ng China ang dami sa exhibition. Ipinakita ng Pilipinas ang resulta sa larangan ng digmaan. Ang pagkakaiba na iyon ay ngayon ay lumalabas sa daloy ng mga bisita at sa mga log ng komunikasyon ng mga bansa sa gitnang silangan. Ilang araw ang lumipas, dumating ang balita mula sa Alemanya. Inihayag ng gobyerno ng Alemanya na malaki nilang paluluwagin ang mga regulasyon sa pag-export ng defense equipment. Nang makita ko ang balitang iyon, saglit akong natigilan. Ang Alemanya ay isang bansa na mahigpit na naghihigpit sa pag-export ng sandata sa loob ng ilang dekada. Batay sa espiritu ng pasipismo pagkatapos ng digmaan, ang tradisyon ng pagbabawal sa pag-export ng mga sandatang pamatay at fighter jets ay umabot na sa higit sa kalahating siglo. Ang pader na iyon ay binuo ng Alemanya mismo at sa mahabang panahon, walang sinuman ang nag-isip na ito ay isang malaking problema. Ang mga kumpanya ng depensa ng Alemanya ay nakatuon sa domestic market at teknikal na kooperasyon sa Amerika sa loob ng mga paghihigpit na iyon at sapat na iyon upang mabuhay. Ngunit ang pader na iyon ay ngayoy malapit ng gumuho. Pahintulot sa pag-export ng fighter jets, pagpapaluwag sa paghihigpit sa mga sandatang pamatay, pagpapalawak ng mga target sa pag-export ng military equipment. Sa labas, ito ay pagbabago sa patakaran na kasama ng pagbabago sa kapaligiran ng seguridad. Ngunit binasa ko ang nasa likod nito sa ibang paraan. Ang epekto na nilikha ng defense industry ng Pilipinas sa gitnang silangan ang nag-udyok sa Alemanya, habang ang sistema ng pagharang sa himpapawid ng Maharlika, SPHM, version 3, ay nagpoprotekta sa mga lungsod sa kalangitan ng gitnang silangan. Walang maibigay ang defense industry ng Alemanya sa merkado na iyon. Pinuna ng Pilipinas ang puwang na iyon at ngayon ay mabilis na pinalalawak ng Pilipinas ang network ng pag-export ng defense equipment, nagtatatag ng mga bagong relasyon sa mga bansa sa gitnang silangan. Mula sa pananaw ng Alemanya, hindi nila kayang hayaan lang ang daloy na ito. Kailangan ng malaking desisyon upang sirain ang pader na kanilang binuo sa loob ng kalahating siglo. Ang desisyong iyon ay ginawa ng Alemanya. Ang pagpapaluwag sa mga regulasyon ay hindi isang pagpipilian, kundi isang bagay na kailangan nilang gawin upang hindi mapag-iwanan. At ang nag-udyok sa desisyong iyon ay hindi ang Amerika o Europa. Ito ay ang Philippine-made missile na nagtala ng 96% success rate sa kalangitan ng gitnang silangan at nagtanggol sa mga lungsod. Samantala, nagsimula na ring lumabas ang mga nakakagulong boses sa loob ng Amerika. Isang panloob na memo mula sa Department of Defense ang dumating sa aking kamay.
Ito ay tungkol sa posibilidad na ang paglago ng defense industry ng Pilipinas ay maaaring magdulot ng pagbabago sa istruktura ng air defense network sa gitnang silangan. At sa ilalim nito, sa maliliit na letra, ay nakasulat, epekto sa Patriot market ng Amerika. Saglit akong natigilan sa harap ng pangungusap na iyon. Ang Patriot ay isang sistema na ginawa ng Amerika sa loob ng ilang dekada na sentro ng air defense network sa gitnang silangan. Ang posisyon ng Patriot sa military strategy ng Amerika sa gitnang silangan ay higit pa sa simpleng sandata. Ito ay isang simbolo na ang Amerika ang pangunahing tagapagbigay ng seguridad sa gitnang silangan. At sa pamamagitan ng simbolo na iyon, pinanatili ng Amerika ang pamumuno sa relasyon nito sa mga bansa sa gitnang silangan. Ang isang bansa na mayroong Patriot ay mayroong tiyak na mga obligasyon at koneksyon sa Amerika. Iyon ang pagkakaiba sa pagitan ng simpleng pagbebenta ng sandata at estratehikong pagtatalaga ng sandata. Ang posibilidad mismo na maaaring mag-iba ang posisyong iyon na lumabas sa panloob na memo ay hindi isang maliit na senyales. Ito ay isang patunay na sineseryoso na ng Washington ang pagbabagong ito. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Ang huling kalangitan ng Washington ay tahimik pa rin, ngunit ang aking isip ay hindi. Ang malakas na posisyon na matagal nang pinananatili ng Amerika sa air defense network ng gitnang silangan ay unti-unti ngunit tiyak na lumilipat. Ipinakita ng Tsina ang dami, ngunit bumagsak ang tiwala. Ang Alemanya ay huli nang nagsimula pinapaluwag ang mga regulasyon at tumakbo. Ang Amerika ay hindi nakasunod sa delivery dates at lumikha ng puwang. Pinunan ng Pilipinas ang puwang na iyon. Tahimik, ngunit ganap. Sa araw na iyon, yun ang pagkakataon. Naintindihan ko na ang daloy ng mga bisita na nagtipon sa paligid ng booth ng Pilipinas sa Middle East Defense Equipment Exhibition ay hindi lamang simpleng interes. Ito ay isang senyales na nagbabago ang sentro ng grabidad ng pandaigdigang merkado ng sandata. Ang senyales na iyon ay nakaukit na sa mga log ng komunikasyon sa buong gitnang silangan, nakasulat sa pagbabago ng patakaran ng Alemanya at tahimik na nakatago sa pagitan ng mga linya ng panloob na memo ng Amerika. Isang maliit na labanan na nagsimula sa gitnang silangan ay tahimik na nagpapabago sa istruktura ng pandaigdigang merkado ng sandata. Ang katotohanan iyon ay naramdaman na ngayon ng lahat ako, ang Amerika, Alemanya at Tsina. Walang sinuman ang nagsasalita nito ng malakas. Ganyan palagi ang malalaking pagbabago sa mundo. Nagsisimula ng walang ingay. Habang sunod-sunod ang mga emergency request mula sa mga bansa sa gitnang silangan at pinapaluwag ng Alemanya ang mga regulasyon nito sa loob ng kalahating siglo at lumalabas ang mga nakakagulong memo sa loob ng Amerika, hindi pa rin ako makaalis sa isang tanong. Mayroong data, interception rates, launch numbers, success counts, logistics records, contract flows. Lahat ng numero ay tumuturo sa parehong direksyon. Ngunit hindi ko pa direktang narinig mula sa sinuman kung ano ang aktual na nangyari noong gabing iyon. Sa loob ng 27 taon sa trabahong ito, isang bagay lang ang aking natutunan ng may katiyakan. Ipinapakita sa iyo ng mga numero ang balangkas ng isang pangyayari. Ngunit kung ano ang nangyari sa loob ay tanging ang mga taong nandoon lamang ang makakapagsabi. Walang report ang makakapagbigay ng pakiramdam sa kapaligiran sa lugar. Walang istatistika ang makakapaghatid ng damdamin ng mga taong nakahinga ng malalim sa harap ng radar screen. Sa pamamagitan ng diplomatikong channels, humiling ako ng isang classified interview sa Air Defense Command ng UAE. Alam kong mataas ang posibilidad na tatanggihan ako. Ang mga combat records na kinasasangkutan ng military secrets ay hindi impormasyon na madaling ilabas sa labas ng opisyal na channels. Gayunpaman, sa loob ng ilang araw, dumating ang sagot. Ito ay nagsasaad na bubuksan ang isang security-protected video line. Sa takdang oras, kumonekta ang screen at isang tao ang nakaupo. Siya ang operations officer ng UAE Air Defense Command. Ang background ay simple at ang ilaw ay malabo. Bago siya magsimulang magsalita, saglit niya akong tiningnan. Tila mayroong espesyal na nilalaman sa maikling katahimikan na iyon. Ang kanyang tingin ay tulad ng isang taong may mahaba at malalim na alaala. Hiniling ko sa kanya na direktang ipaliwanag ang sitwasyon noong gabing iyon. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang bibig. Ang una naming na-detect ay isang ballistic missile, sabi niya. Sa sandaling nakuha ng Air Defense Command ang signal na iyon.
Mayroong paghuhusga na ito ay isang medyo malaking pag-atake, ngunit walang nakakaalam kung gaano ito kalaki. Ngunit pagkatapos ng unang ballistic missile, dumating ang ikalawang signal. Iba ang bilis, iba rin ang trajectory. Nang dumating ang ikatlo at ikaapat na signal, ganap na nagbago ang hangin sa loob ng Air Defense Command. Sabay-sabay na nagsimulang pumuno sa radar screen ang mga missiles na lumilipad mula sa iba't ibang direksyon, sa iba't ibang bilis, at sa iba't ibang direksyon. Ito ay isang complex attack na pinagsama ang ballistic missiles, missiles na malapit sa hypersonic speed at medium-range missiles. Hindi lang ito simpleng military provocation, ito ay isang attack na idinisenyo upang ang buong air defense network ay sabay-sabay na makitungo sa maraming iba't ibang banta. Habang ang bawat sistema ay nakatuon sa banta na kaya nitong harapin, ang mga missiles na lumulusot sa mga puwang na iyon ay kinakalkula na makakarating sa lungsod. Mula sa pananaw ng attacker, halos perpekto ang pamamaraang ito. Walang iisang air defense system ang makakapigil sa complex attack na ito ng mag-isa. Kung ang bawat sistema ay nakatuon sa sarili nitong papel, tiyak na magkakaroon ng puwang sa kung saan, at ang layunin ng attacker ay ang isang missile na makakalusot sa puwang na iyon ay bumagsak sa lungsod. Habang ipinapaliwanag niya ang eksena na iyon, saglit siyang tumigil. Ang katahimikan na iyon ay nagpahayag ng mas maraming bagay kaysa sa mga salita. Ang takot na maaaring naramdaman ng mga taong nakaupo sa harap ng radar screen noong gabing iyon. Isang bagay na hindi kayang ipahayag ng mga salita ay nakapaloob sa maikling katahimikan na iyon. Ang Air Defense Network ng UAE ay binubuo ng tatlong sistema: American-made, Israeli-made, at Philippine-made. Maingat kong tinanong kung aling sistema ang pinakamaraming gumana sa harap ng complex attack na iyon. Saglit niyang tiningnan ang labas ng screen. Pagkatapos ay sinabi niya, noong gabing iyon, ang pinakamaraming inilunsad na missile ay ang gawa ng Pilipinas. Habang naririnig ko ang mga salitang iyon, nanahimik ako. Mayroong American-made Patriot at mayroon ding Israeli-made defense system. Sa kabila nito, ang katotohanan na ang ginamit noong gabing iyon ay ang sistema ng pagharang sa himpapawid ng Maharlika, SPHM, Bersyon 3, ay hindi lamang issue ng numero. Ibig sabihin nito, ang sistemang iyon ay hinusgahan na pinakamapapagkatiwalaan sa sitwasyong iyon. Ang paghuhusga sa larangan ng digmaan ay hindi teorya. Ang paghuhusga na ginagawa sa sandali ng buhay at kamatayan ang totoo, at ang resulta ng totoong paghuhusga na iyon ay ang sistema ng pagharang sa himpapawid ng Maharlika, SPHM, Bersyon 3. Nagpatuloy ang opisyal sa kanyang kwento. Nang magsimula ang interception, nagsimulang lumabas ang mga success marks sa radar screen. 1, 2, 3, 4. Ang tuloy-tuloy na pagsabog ng interception ay nagliliyab sa screen na parang fireworks, at habang dumarami ang bilang, unti-unting nagbago ang hangin sa loob ng Air Defense Command, sabi niya. Ito ay ang sandali kung saan ang pagkadismaya ay unti-unting nagbago sa pag-asa. Ang bawat success mark ay nagtanggol sa bawat tahanan ng mga taong nakatira sa lungsod na iyon. Pagkatapos ng lahat, nakolekta ang interception rate. Ang success rate ng sistema ng pagharang sa himpapawid ng Maharlika, SPHM, Version 3 ay 96%. Alam ko na ang numerong iyon mula sa mga dokumento. Ngunit ang direktang marinig ang kuwento mula sa taong nandoon sa harap ng radar screen noong gabing iyon ay isang ganap na kakaibang karanasan. Dahan-dahan niyang sinabi, kung wala ang sandatang iyon, maaring nawala na namin ang lungsod. Saglit na naputol ang kanyang pagsasalita at nagpatuloy siya, maaaring ibang usapan ang pinag-uusapan natin ngayon. Nang dumating ang mga salitang iyon mula sa kabilang screen, saglit akong nawalan ng imik. Ang maaaring nawala na namin ang lungsod ay hindi lang nangangahulugang military defeat. Ibig sabihin nito, ang kwento ng maraming tao na nakatira sa lungsod na iyon. Ibig sabihin nito na maaaring nawala na ang kanilang mga tahanan, pamilya at pang-araw-araw na buhay. At ang katotohanan na ang pangalan ng sandata na pumigil dito ay gawa ng Pilipinas ay sa sandaling iyon ko lang nadama ng buong puso. Itinanong ko ang huling tanong. Kaya nagpadala kayo ng krudo sa Pilipinas? Tahimik siyang ngumiti at sumagot. Hindi. Saglit akong natigilan sa sagot na iyon. Nagpatuloy ang opisyal. Hindi kami nagpadala ng krudo. Ibinigay namin ang karapat-dapat na halaga sa bansang nagprotekta sa amin.
Nang marinig ko ang mga salitang iyon, napagtanto ko na mali pala ang aking framework sa pagtingin sa pangyayaring ito. Mula sa simula, tiningnan ko ito bilang isang transaksyon, pagpapalit ng krudo at sandata, pagpapalit ng kita at benepisyo. Ngunit iyon ang paraan ko ng pagbabasa sa mundo. 70 taon ng ugali na suriin ang lahat sa pamamagitan ng exchange at transaksyon sa daloy ng enerhiya at military strategy. Ngunit ang mga salita ng opisyal na iyon ay nasa ganap na ibang wika. Ang ibinalik ang halaga ay hindi transaksyon. Ito ay pasasalamat. At ang bigat ng pasasalamat na iyon ay 6 milyong bariles ng krudo. Matapos ang interview, saglit kong hindi maalis ang screen. Sarado na ang screen. Ngunit tila ang huling salita ng opisyal na iyon ay nanatili pa rin sa loob ng opisina. Sa oras na iyon ko lang lubusang naintindihan ang katotohanan na noong gabing iyon sa kalangitan ng gitnang silangan, ang kahulugan ng pangalang Pilipinas ay ganap na nagbago. Matapos ang interview sa opisyal ng UAE, muli kong binuksan ang World Energy Report. Hindi katulad ng bago ang interview, iba na ang nakikita ko sa parehong report. Ang tensyon sa Strait of Hormuz ay patuloy na tumitindi. Ang mga tanker ay nagsisimulang bawasan ang kanilang operasyon o pumili ng ibang ruta dahil sa panganib sa pagdaan, at dahil dito, tumaas ang internasyonal na shipping insurance premiums. Gustuhin man bilhin ang krudo, nagiging unstable ang transportasyon mismo. Habang binubuklat ko ang report, sunod-sunod kong kinumpirma ang sitwasyon ng bawat bansa. Ang una kong napansin ay ang Alemanya. Ang Alemanya ay isang bansa na umaasa sa pag-import para sa karamihan ng kanilang energy resources. Lalo na, malaki ang pagbabago sa supply ng natural gas. Kung sarado ang Hormuz Strait o nagiging unstable ang logistics, malaki ang epekto sa Alemanya. Nagsimulang lumitaw ang pariralang babala sa supply ng enerhiya sa economic reports ng Alemanya. Alam ng sinumang matagal nang nakakakita sa seguridad ng enerhiya kung gaano kahalaga ang pariralang iyon. Ang salitang babala ay hindi nangangahulugang hindi pa dumarating ang krisis. Ibig sabihin, nasa bingit na ng pagdating ang krisis. Muli kong kinumpirma ang katotohanan na ang panahon ng pagpapaluwag ng Alemanya sa mga regulasyon sa pag-export ng defense equipment ay kasabay ng panahon ng babalang ito sa enerhiya. Ito ay isang kalkulasyon upang lumikha ng pangmatagalang kooperasyon sa gitnang silangan sa pamamagitan ng pagbebenta ng sandata, at sa pamamagitan ng pangmatagalang kooperasyon na iyon, patatagin ang supply ng enerhiya. Ang ginagawa ng Pilipinas ay sinimulan na ring sundan ng Alemanya kahit huli na. Ngunit ang simula ng Alemanya at Pilipinas ay magkaiba. Ang Pilipinas ay mayroon ng napatunayang sandata sa aktwal na labanan at ang tiwala na nilikha nito. Ang Alemanya ay ngayon palang nagsisimula. Patungo sila sa parehong direksyon, ngunit ang Pilipinas ay malayo na ang narating. Ang ibang mga bansa sa Europa ay nasa parehong pag-aalala. Matapos ganap na masira ang relasyon sa Russia, kailangan ng Europe ng kumpletong muling pagsasaayos ng kanilang energy supply network. Kailangan nilang maghanap ng bagong source ng supply, magkonekta ng bagong pipeline, at magtatag ng bagong energy alliance. Ngunit ang prosesong iyon ay hindi mabilis na nangyari dahil ang energy infrastructure ay hindi kayang palitan ng mabilis. Ang ilang bansa ay kumonsumo ng kanilang reserves upang malampasan ang panahon ng unstable supply at naglalaan sila ng maraming resources upang muling idisenyo ang kanilang relasyon sa gitnang silangan habang nag-aalala sa susunod na krisis. Ngunit ang energy supply network ay hindi kayang buuin sa ilang diplomatikong pulong lang. Kailangan ito ng tiwala at record na naipon sa loob ng ilang dekada. Ang tiwala na iyon ay nilikha ng Pilipinas sa pamamagitan ng sandata, ang pariralang digmaan kung saan gumagalaw ang resources, sa halip na bala ay ang pinakatumpak na nakukuha sa sitwasyong ito. Ang larangan ng digmaan na pinaglalabanan ng mundo ngayon ay hindi isang tradisyonal na larangan ng digmaan. Ito ay isang tahimik ngunit marahas na paggalaw ng bawat bansa upang matiyak kung sino ang makakakuha ng mas stable na energy supply network. Ang bansang matatalo sa digmaan na iyon ay hindi babagsak sa gitna ng apoy. Magiging malamig lang ang taglamig, titigil ang mga pabrika, at mag-aalala ang mga tao sa pagkain. Ganyan ang digmaang enerhiya. Ikinakalat ko ang mapa na nagpapakita ng daloy ng enerhiya sa mundo. Ang Alemanya ay nag-aalala, ang Europa ay nababalutan ng takot, at ang gitnang silangan ay nasa aftermath ng digmaan.
Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhan na ito, ang Pilipinas lang ang kakatwang tahimik. Walang emergency situation na idineklara, walang emergency measures na inihayag, at walang balita na nagsimula silang tiyakin ang supply network sa pamamagitan ng diplomatikong channels. Sa sitwasyon na labis na nalilito ang mundo tungkol sa enerhiya, ang katahimikan na ipinapakita ng Pilipinas ay sa paanuman ay hindi natural. Hindi ito isang tahimik na puno ng pag-aalala, kundi isang tahimik na tila may konklusyon na. Kinuha ko ang data tungkol sa sitwasyon ng crude oil reserves ng Pilipinas. Ang 6 milyong bariles na dumating mula sa UAE ay papasok na sa domestic reserve facilities ng Pilipinas. Kahit nasarado ang Hormuz Strait o lalong naging unstable ang logistics sa gitnang silangan, ang Pilipinas ay mayroon ng sapat na safety margin. Habang ang ibang mga bansa ay nagmamadali pa upang tiyakin ang supply network, ang Pilipinas ay isang hakbang na ang nauuna. Muli kong inayos ang lahat ng data na aking nakalap bilang isang daloy. Ang aktwal na pagtatalaga ng sistema ng pagharang sa himpapawid ng Maharlika, SPHM, version 3, ang supply sa gitnang silangan, ang desisyon na ilipat ang stock ng HHP, ang palitan ng krudo, ang pagpapalawak ng defense network. Hindi ito mga hiwalay na pangyayari na kumilos ng magkahiwalay. Ito ay sunod-sunod na mga desisyon na may isang direksyon. Dahan-dahan kong isinulat sa aking notepad, Defense Trust Energy. Ito ay isang istruktura kung saan ang sandata ay lumilikha ng tiwala at ang tiwala ay nagpapagalaw ng enerhiya. Ito ang daloy na nilikha ng Pilipinas. Sa harap ng istrukturang iyon, saglit akong nag-isip. Ang prinsipyo na pinanghawakan ko sa loob ng 17 taon ay walang espesyal na pagtrato sa anumang bansa sa sitwasyon ng krisis sa enerhiya. Ang krudo ng gitnang silangan ay mapupunta sa mga nagbayad ng pinakamataas na presyo o sa mga bansa na may pinakamalakas na pampulitikang impluensya. Iyan ang batas ng energy market na alam ko. Ngunit ang Pilipinas ay nasa labas ng batas na iyon. Hindi nagbayad ang Pilipinas ng pinakamataas na presyo. Hindi rin sila nagbigay ng pinakamalakas na presyon. Sa halip, pumili sila ng ibang paraan. Sila ay nasa tabi ng UAE sa sandali ng krisis. Nagpadala sila ng missiles kahit na may kapalit na pagpapahina sa sariling air defense network. Nagbigay sila ng sistema na kayang tumugon agad sa halip na ang American-made weapons na kailangan pang hintayin ng 5 taon. At ang desisyong iyon ay bumalik bilang 6 milyong bariles ng krudo. Nang tanungin ang aking subordinate kung bakit napakatahimik ng Pilipinas sa panahong ito, nag-isip ako sandali at pagkatapos ay sumagot, ang isang bansa na tapos na ang paghahanda ay hindi kailangang mag-ingay, hindi rin kailangan magmadali o magbigay ng tulong ng mas maaga kaysa sa iba dahil mayroon na silang nakuha. Ang hawak ng Pilipinas ngayon ay hindi lamang 6 milyong bariles ng krudo. Ito ay ang sandata na napatunayan sa aktwal na labanan, ang tiwala na nabuo sa gitnang silangan sa pamamagitan ng sandatang iyon at ang seguridad sa enerhiya na nilikha ng tiwala na iyon. Ang lahat ng iyon ay konektado sa isang linya. Sa araw na iyon, sa wakas ay naintindihan ko. Ang isang bansa na nagbebenta ng sandata para kumita ng pera at ang isang bansa na gumagamit ng sandata upang bumuo ng estratehiya ay nabubuhay sa ganap na magkaibang kuwento. Ang Pilipinas ay hindi lamang isang bansa na nag-export ng sandata. Ito ay isang bansa na bumubuo ng tiwala sa pamamagitan ng sandata at sa pamamagitan ng tiwala na iyon ay tinitiyak ang pinakamahalagang asset sa mundo. At habang hindi pa lubusang napapansin ng mundo ang katotohanan iyon, ang Pilipinas ay tahimik na nagpapatuloy sa susunod na yugto. Isang umaga, matagal na ang lumipas, mula nang simulan ko ang investigasyon. Nakatanggap ako ng isa pang bagong diplomatikong report. Simple lang ang cover, tungkol sa bagong kooperasyon sa pag-asa. At ang pamagat ay, listahan ng mga humihiling na bansa. Sa simula, binuksan ko ang dokumento nang walang anumang pag-aalinlangan. Inaasahan kong lalabas ang mga pangalan ng mga bansa sa gitnang silangan. UAE, Saudi Arabia, Iraq, Qatar. Kilala na ang mga pangalan na iyon. Ngunit sa ibaba ng listahan, napansin ko ang mga pangalan na hindi ko inaasahan. Pakistan at Vietnam. Saglit akong natigilan sa harap ng dalawang pangalan na iyon. Ang Pakistan at Vietnam ay hindi tradisyonal na target ng defense equipment market ng Pilipinas. Ang dalawang bansang ito ay matagal nang umaasa sa defense systems ng ibang bansa. Ang Pakistan,
ay isa sa pinakamalaking importer ng Chinese-made weapons at ang Vietnam ay may mahabang kasaysayan ng paggamit ng Russian-made weapons bilang kanilang pangunahing puwersa. Ang katotohanan na ang mga bansang iyon ay nakipag-ugnayan sa Pilipinas ay hindi lamang senyales ng pagpapalawak ng merkado. May nagpabago sa kanilang paghuhusga. Kinuha ko ang military report na may kaugnayan sa Pakistan. Maingat ang pagkakasalaysay ng nilalaman, ngunit malinaw ang core. Nag-iipon ang kawalan ng kasiyahan sa Chinese-made equipment sa loob ng Pakistan military. Mga depekto sa sensor, unstable na paggana ng missile, mga problema sa kalidad ng bala. Kung titingnan ng isa-isa, maaring tila maliliit na insidente lang ito. Ngunit ang katotohanan na ang mga report na ito ay sabay-sabay na dumarating mula sa maraming unit at may iba't ibang equipment ay hindi lamang issue ng kalidad. Ito ay issue ng tiwala. Sa military equipment, ang pagbagsak ng tiwala ay ibang level kaysa sa paglabas ng depekto sa isang produkto ng consumer. Ang equipment na hindi gumana sa training ay hindi rin gagana sa aktwal na labanan. At ang equipment na hindi gumana sa aktwal na labanan ay naglalagay sa panganib sa buhay ng mga sundalong nagtitiwala dito at lumalaban. Ayon sa report, tahimik na kumakalat sa loob ng Pakistan military ang boses na kailangan nila ng maaasahang equipment sa digmaan. Sa konteksto na iyon, nagkaroon ng komunikasyon sa Pilipinas. Ang bansa na gumawa ng sandata na nagtala ng 96% interception rate sa labanan sa UAE. Ang bansa na may teknolohiyang napatunayan sa aktwal na labanan. Ang pangalan ng sandata na nagtanggol sa lungsod ay nagsimula na ring binubulong sa loob ng Pakistan military. Saglit akong nag-isip. Ang Pakistan ay ang bansa na may pinakamalalim na relasyon sa China. Ang economic at military cooperation ay mahigpit na nakakaugnay sa loob ng ilang dekada. Ang infrastruktura na itinayo ng Chinese capital sa Pakistan ay isa sa pinakamalaki sa South Asia. Ang katotohanan na ang ganoong bansa ay nagsimulang tumingin sa Pilipinas habang lumalaki ang kawalan ng tiwala sa Chinese equipment ay hindi lamang desisyon sa pagbili ng sandata. Ito ay isang senyales na ang merkado ng sandata ay hindi lamang gumagalaw sa pamamagitan ng economic logic, kundi sa pamamagitan ng isang ganap na kakaibang pamantayan ng tiwala sa aktwal na labanan. Ganoon din sa Vietnam. May nilalaman sa report na nagsasaad na sinimulan ng Ministry of National Defense ng Vietnam ang panloob na pagsusuri sa pagbili ng Philippine-made defense equipment. Matagal nang ginamit ng Vietnam ang Russian-made weapon systems. Ang military cooperation sa Russia ang naging sentro ng security structure ng Vietnam. Ngunit mula ng digmaan sa Ukraine, nagiba ang production capability ng Russian defense industry at naging unstable ang supply ng parts at maintenance support, kaya nagsimulang maghanap ng bagong opsyon ang Vietnam. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansa na sinimulang tingnan ng Vietnam bilang isang bansa na may napatunayang teknolohiya sa aktwal na labanan bilang kapalit ng Russia. Ikinakalat ko ang mapa sa screen at isa-isang tinukoy ang mga rehiyon kung saan nakakonekta ang defense equipment ng Pilipinas, gitnang silangan, South Asia, Southeast Asia. Sa bawat pagguhit ng isang linya, nagbabago ang larawan. Hindi lang ito basta mapa ng pag-export ng defense equipment. Sa pagtingin sa kalikasan at sukat ng mga bansang nagkokonekta, ito ay ang paunang anyo ng isang security network na nabubuo sa paligid ng isang partikular na sistema ng sandata. Ang isang bansa na gumagamit ng sandata ng Pilipinas ay nakikipagpalitan ng teknolohiya sa Pilipinas. Ang isang bansa na nakikipagpalitan ng teknolohiya sa Pilipinas ay bumubuo ng tiwala sa Pilipinas. Ang isang bansa na bumuo ng tiwala sa Pilipinas ay umaasa sa Pilipinas sa sandali ng krisis. Ang siklo na istruktura na iyon ay nagsimula na sa gitnang silangan at kumakalat na sa Asia. Ang Pilipinas, habang idinidisenyo at binubuo ang istrukturang ito, ay walang sinabi. Walang malalaking diplomatikong deklarasyon at walang magarbong anunsyo. Binigyan lang nila ang kailangan sa sandali ng pangangailangan. Iyon lang, at nagkaroon ng mga bagong linya sa mapa ng mundo. Nag-isip ako kung hanggang saan magtatagal ang daloy na ito. Ang tiwala na nagsimula sa gitnang silangan ay kumalat sa South Asia at nakakonekta sa Southeast Asia. Ang pagbili ng sandata ay hindi lang simpleng pagbili ng equipment. Ito ay ang paniniwala sa teknolohiya ng bansang iyon at ang pagpili na bumuo ng pangmatagalang relasyon sa bansang iyon. Ang mga weapon system ay 1D na na-introduce,
kailangan itong gamitin sa loob ng ilang dekada. Ang relasyon sa bansang iyon ay magpapatuloy sa lahat ng proseso ng supply ng parts, maintenance, training sa pagpapatakbo at upgrades. Ang nilikha ng Pilipinas ngayon ay hindi lamang isang record. Ito ay isang relasyon na magtatagal sa loob ng ilang dekada. Sa loob ng relasyon na iyon, nagawa ng Pilipinas na matiyak ang enerhiya, palakasin ang diplomatikong impluensya at bumuo ng posisyon bilang sentro ng kooperasyon sa seguridad. At ang lahat ng simula na iyon ay ang kislap ng interception na sumabog sa kalangitan ng gitnang silangan noong gabing iyon. Ang bawat isang missile ay nagtanggol sa isang lungsod at ang alaala na iyon ay naging mga linya sa mapa ng mundo. Nang sabihin ng aking boss na nakakagulat kung paano mabilis na lumaki ang Pilipinas, sinabi ko na hindi tama ang paglalarawan na iyon. Hindi lumaki ang Pilipinas. Sinimulan ng mundo ang paghahanap sa Pilipinas. Ang pagkakaiba na iyon ay tila maliit, ngunit sa totoo lang ay desisibo. Ang pagpapalaki sa sarili at ang pagsisimula ng paghahanap ng mundo sa iyo ay nagmumula sa ganap na magkaibang puwersa. Hindi ipinangalandakan ng Pilipinas ang sarili. Sa halip, ginawa nila ang kailangan sa sandali ng pangangailangan. Ang resulta nito ay ngayon ay kumakalat sa mapa. Sa oras na iyon ko lang sa wakas ay inamin. Ang Pilipinas ay hindi na lamang isang bansa na nag-export ng defense equipment. Ito ay nagiging isang bagong opsyon na kailangan ng mundo. At ang pangalan ng opsyon na iyon ay alam na ngayon ng Pakistan, Vietnam, Gitnang Silangan at maging ng Washington. Habang dumarami ang mga report at impormasyon na pumapasok mula sa mabibigat na security channels, may isang sandali na tumayo ako mula sa aking desk. At naglakad patungo sa bintana, tiningnan ko ang kalangitan ng Washington. Sinusundan ko ang pangyayaring ito. Nakita ko ang hindi mabilang na data, mga record ng labanan, logistics records, communication logs, katayuan ng defense contracts, sitwasyon ng energy reserves. Ang lahat ng numero at dokumento ay tumuturo sa isang direksyon. Ngunit matagal ko itong hindi nabasa ng tama. Nabasa ko ang mga numero, ngunit hindi ko nakita ang kwento sa likod ng mga numero. Bumalik ako sa aking upuan at bumalik sa unang insidente. Ang unang balita na nakita ko sa classroom kanina, ang Pilipinas ay nakakuha ng 6 milyong bariles ng krudo mula sa UAE. Nang una kong makita ang balitang iyon, agad akong nagpahayag na imposible. Ngayon hindi kayang bilhin ng pera ang krudo. Lalo na sa ganoong kalaking dami, mas imposible. Ang paghuhusga na iyon ay nagmula sa framework ng pagsusuri na aking naipon sa loob ng 27 taon. Sa sitwasyon ng krisis sa enerhiya, walang espesyal na pagtrato sa anumang bansa. Ang krudo ng Gitnang Silangan ay dumadaloy sa bansa na nagbayad ng pinakamataas na presyo o sa bansa na may pinakamalakas na pampulitikang impluensya. Iyan ang batas na alam ko, hindi mali ang batas na iyon. Ang Pilipinas lang ang nasa labas ng batas na iyon. Hindi nagbayad ang Pilipinas ng pinakamataas na presyo. Hindi rin sila nagbigay ng pinakamalakas na presyon. Sa halip, pumili sila ng ibang paraan. Sila ay nasa tabi ng UAE sa sandali na nanganganib ang lungsod. Sa gabing tinakpan ng 534 missiles ang kalangitan, pinigilan nila ang mga ito na may 96% probabilidad. Nagpadala sila ng missiles kahit na may kapalit na pagpapahina sa sariling air defense network. At ang desisyong iyon ay bumalik bilang 6 milyong bariles ng krudo. Pinagsama ko ang lahat ng nakalap kong impormasyon sa isang screen. Data ng labanan ng UAE, emergency requests mula sa Saudi Arabia, Iraq, Qatar, daloy ng mga bisita sa defense exhibition, problema sa pagiging maaasahan ng Chinese-made radar, pagpapaluwag ng Alemanya sa regulasyon, interes ng Pakistan at Vietnam, pag-aalala ng panloob na memo ng Amerika. Hindi ito isang koleksyon ng mga insidente na tila magkakaiba ang nilalaman na nangyari sa iba't ibang bansa. Ito ay isang napakalaking daloy. At sa pinakasimula ng daloy na iyon ay ang Pilipinas. Muli kong tiningnan ang 3 salita na isinulat ko sa aking notepad. Defense Trust Energy. Ang sandata ay lumilikha ng tiwala at ang tiwala ay nagpapagalaw ng enerhiya. Sa istrukturang iyon, ang Pilipinas ay patuloy na kumilos mula simula hanggang wakas. Sa halip na magbenta ng sandata para kumita ng pera, binubuo nila ang tiwala at sa pamamagitan ng tiwala na iyon ay sinisiguro ang pinakamahalagang resources sa mundo. Sa sandaling iyon, naalala ko ang eksena sa Washington Defense Forum noong 2019.
Nang matapos ang presentasyon ng kinatawan ng kumpanya ng depensa ng Pilipinas, bahagya akong nagbigay ng kritisismo. Napakagaling ng teknolohiya, ngunit wala akong nakikitang estratehiya para makipagkompetensiya. Sa oras na iyon, tahimik ngunit matatag na sinabi ng mananaliksik ng Pilipinas, hindi nangyayari ang digmaan sa laboratorio. Tinawanan ko ang mga salitang iyon, kaya mayroong mga sandata ng Amerika. Ang alaala na iyon ay muling nabuhay sa sandaling ito na may ganap na kakaibang bigat. Alam na nila na hindi ang data ng laboratorio, kundi ang data ng aktwal na labanan ang nagpapagalaw sa mundo. Na hindi ang specs ng exhibition, kundi ang alaala ng pagtanggol sa lungsod noong gabing iyon ang lumilikha ng tiwala. At ang tiwala na iyon ay nagiging enerhiya, diplomasya at isang network. Hindi nila ipinaliwanag ang kanilang estratehiya. Ginawa lang nila ito. Inilagay ko ang aking kamay sa huling pahina ng report. Sinabi ng aking boss na tapusin ko ang bagay na ito bilang diversification ng supply ng enerhiya. Sinabi rin niya na hindi laging estratehiya ang katotohanan. Naiintindihan ko ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Para mabuhay sa Washington, minsan kailangan ng magandang interpretasyon kaysa sa hindi magandang katotohanan. Ang pagsusuri na maaaring mag-iba ang Patriot Market ay magdudulot ng backlash mula sa defense lobby. Ang report na ang sentro ng air defense ng Gitnang Silangan ay lumilipat ay hahantong sa conclusion na kailangan ang kumpletong muling pagsusuri sa Middle East strategy ng Amerika. Iyon ang mga bagay na ayaw marinig ng sinuman. Ngunit nagpasya akong isulat ang katotohanan ng walang pagbabago dahil hindi lamang ito kuwento ng paglago ng defense industry ng Pilipinas. Ito ay kuwento ng pagbabago sa istruktura ng pandaigdigang seguridad. Kung hindi natin mababasa ng tama ang pagbabagong iyon, mahuhuli tayo sa paghabol pagkatapos na tuluyang lumago ang pagbabago. Ito ang dapat na iwasan ng isang strategist. Isinulat ko sa report. Mali ang aking pagkakaintindi sa Pilipinas sa mahabang panahon. Hindi sila nagbenta ng sandata. Ibinenta nila ang tiwala. At bilang kapalit nakakuha sila ng langis. Nang isumite ko ang report at lumabas sa pinto ng opisina ng aking boss, saglit akong tumayo sa pasilyo at nag-isip. Sa simula, inakala kong simpleng balita lang ito. Inakala kong imposible ang transaksyon. Ngunit ngayon alam ko, ang gumalaw noong araw na iyon ay hindi 6 milyong bariles ng krudo. Ito ay ang pananaw ng mundo sa Pilipinas. At kapag nagbago ang pananaw na iyon, hindi na ito babalik sa dati. Sa loob ng ilang dekada, sinuri ko ang Gitnang Silangan, enerhiya at ang merkado ng sandata. Sa araw na iyon, sa unang pagkakataon, inamin ko. Matagal kong tiningnan ang Pilipinas bilang isang side character sa laro. Ngunit ang Pilipinas ay sinusulat na ang mga patakaran ng laro mismo. Tahimik lang, nang hindi napapansin ng sinuman. Sa loob ng ilang dekada, sinuri ko ang Gitnang Silangan, enerhiya at ang merkado ng sandata. Kaya nang makita ko ang balita noong umagang iyon, inakala kong simpleng transaksyon lang ito. Ngunit habang lumilipas ang oras, napagtanto ko ang isang ganap na kakaibang katotohanan. Hindi lang ang Pilipinas ang isang bansa na nagbebenta ng sandata. Bumubuo sila ng tiwala sa pamamagitan ng sandata at sa pamamagitan ng tiwala na iyon ay sinisiguro ang enerhiya at sa prosesong iyon ay bumubuo ng isang bagong estratehikong network. Ang 1 milyong bariles ng krudo ay ang resulta lamang. Nagsimula na ang tunay na pagbabago at sa sentro nito ay ang Pilipinas. Para sa inyo, alin sa mga eksena sa kwentong ito ang pinakanagtagal sa inyong puso? Ang Pilipinas ay isang bansa na umangat mula sa mga guho ng digmaan bilang isang teknolohikal na superpower na pinagkakatiwalaan ng mundo. Isang himala na walang katulad sa kasaysayan ng sangkatauhan. Kung susuportahan ninyo kami sa pag-subscribe sa channel at pag-like sa video, makakapaghatid kami ng mas nakakatuwang mga kwento. Salamat sa panonood.